Si Miss Reyes ang bagong pinuno ng isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga batang may kapansanan. Siya ay isang charismatic leader, isang grupo ng mga tao mula sa iba't ibang larangan ng buhay na nagboluntaryo sa organisasyon. A few moments Isang later. linggo na mula nung umupo si Miss Reyes bilang pinuno ng organisasyon, tinawag niya ang lahat ng mga voluntaryo para sa isang pagpupulong. Ang hangin ay puno ng positibo at pag-asa. So pinatawag ko kayong lahat upang talakayin natin ang panibagong organisasyon o ang panibagong plano ko sa kumpanya ito, which is ang pagtutulong sa mga kabataang may kapansanan. At maaari gusto ko maging aktibo tayong lahat sa pagtutulong sa mga batang may kapansanan. Kasi itong organisasyon na ito at itong na ito ang gusto kong gawin upang makatulong. Kasi dati pa lamang ako ay natutulong sa mga kabataang may kapansanan. At sumasakit ang aking damdamin sa tuwing nakakakita ako ng mga kabataang may kapansanan o yung mga batang walang magulang tapos may kapansanan pa. Okay, maupo na kayong lahat. Napakalong ako na yung pamitain, ma'am. Salamat. Alam kong kaya natin ito. Alam ko, makakaya natin ang pagtutulong sa mga batang may kapansanan. Alam kong kaya natin baguhin ang mundo ito. Salamat. Alam kong kaya natin ito. Hindi lang tayo mga voluntaryo. Sama-sama natin itong baguhin ang mundo. Nagsimula si Miss Reyes sa pagkwento tungkol sa kanyang sariling karanasan sa pagtulong sa mga batang may kapansanan. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin at pagmamahal. Nahawaan siya ng kanyang mga voluntaryo. Nag-init ang puso ng mga voluntaryo. Na-inspired sila sa salita ni Miss Reyes. Nagsimula silang mag-isip ng bagong ideya at nagkaroon ng mas malaking pagnanais na maglingkod. Po kaya ba? Handa po kami maglingkod. Giselle, nais kong ikaw yung gumawa ng letter at ipasok ito sa mga government, DSWD, at kung saan pwede humingi ng tulong para sa mga batang may kapansanan. And also, nais kong ilista mo lahat ng mga kakailangan natin upang sa pagtutulong na gagawin natin. At ikaw naman, gusto ko, ikaw yung pupunta sa mga urban area kung saan may mga batang may kapansanan at nais ko, ilista mo lang lahat ng mga pangalan nila para sa tulong na gagawin natin. So, ikaw, Angela, gusto ko, tawagin mo lahat ng mga takuhan natin at magpatulong ko sa kanila sa gagawin natin ito. Ano ba yung gusto nyo? I have a question. Kailan po ito? Kailan ito? So, di ba today is November 15, 2024. So, gusto ko gawin natin ito sa December. Kasi, which is, December is the, di ba, Christmas party, gano'n. So, yung exact date na gusto kong gawin natin ito is December 15. December 15. And gusto ko, lahat ng mga bagay na ibibigay natin ay like mga bigas, medicines, and also, kung may maipon ka mong
pagkain, medisina, at kanilang mga kakailanganin. Ikaw, Giselle, may opinion ka ba? Para sa suggestion ni Angela po ay magandang posisyon yun para mas matulungan natin yung mga kapwa-tao natin. At higit sa lahat, mas matulungan natin sila sa pamamagitan ng mga pagkain, magbusog sila sa mga clothing nila. At higit sa lahat, ihanda ko na po ang paper na aking ipapasa sa DSWD at ako na po bahala sa lahat. Guys, sasabihin ko lang sa inyo, may pondo pa tayong 500,000. Yung dating pondo natin is gagamitin na lang natin dito. Pero I'm sure kukulangin ito. So, nagpiplease ako sa tulong nyo. Ngayon, kakailanganin ko ng tulong nyo para matagumpay natin magawa itong proyekto na gusto natin gawin, which is yung pagtutulong sa mga batang bulungan. Kasi, alam mo, sa aking opinion, ang hirap ng sitwasyon kung ikaw ay isang bata na may kapansanan. Kasi, nakita ko kasi before, nung hindi pa ako leader ng organisasyon ito. Kasi, back before, tumutulong na ako sa mga batang may kapansanan at nakikita ko yung mga kahirapan nila. So maraming salamat sa inyong lahat. Naway matagumpay ang ating proyekto sa pagtutulong sa mga kabataang may kapansanan. Giselle, hopefully yung paper na ibigay mo na bukas or matitasa mo na sa DSWD at sa mga mayayamang tao. Maraming salamat talaga at sana matagumpay natin gawin itong plano na ito. Thank you. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng charismatic leadership ni Miss Reyes. Ay nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga voluntaryo sa pamamagitan ng pagbahagi ng kanyang pangitain, pagkwento ng kanyang karanasan, at paggamit ng mga emosyonal na salita. Ang charismatic leadership ay isang epektibong paraan upang mag-udyok ng pagkilos at pagbabago sa isang grupo. Ang mga leader ay dapat na magkaroon ng malinaw na pananaw, magbigay ng inspirasyon at magkaroon ng kakayahang kumonekta sa kanilang mga tagasunod sa emosyonal na antas.